Sir Tani, thank Yes. you po sa pagbigay ng oras para po ma-interview po kita. Yes, So, Princess. tungkol po dun sa tropical storm na papalapit po sa Pilipinas, na pumasok na po nung Miyerkules Uh-huh. at pinangalan ng Bagyong Butchoy. Ano po ba ang dahilan bakit ang isang tropical storm ay nagiging typhoon? Well, unang-una, ang pagkakaiba niya kasi, yung lakas ng hangin o yung maximum sustained wind na dala-dala ng isang, ang generic niya yan ay tropical cyclone. So kapag ang hangin yan ay mga 60 kilometers per hour lamang, ang tawag yan ay tropical depression. Kapag yan ay umabot ng 65 kilometers per hour hanggang less than 120, yan ay isang tropical storm. Kapag umabot na yan ng mga 125 kilometers per hour, yan ay yung typhoon. So yan yung hangin niya. At kapag ang isang malakas na bagyo ay umabot na ng 225 kilometers per hour, ang maximum sustained wind, yan naman ay tatawagin nating super typhoon. So ang pagkakaiba niyan ay yung lakas ng hangin malapit sa gitna o tinatawag nating maximum sustained wind. Hindi diyan makikita kung gaano karami ang ulan, hindi nagiging classification ng bagyo kung mapagal ito o matulin. Ang laging basihan kapag lumalakas ang isang bagyo o tinatawag na tropical storm, depression or typhoon or super typhoon ay dun sa kanyang maximum sustained wind. So, yung sunod ko pong tanong, kailan po ba ang inaasahang paglabas ng Bagyong Butchoy? Sa ngayon, nandito yan kasi ngayong mga oras ito, araw ng Biyernes, ito ay nananalasa ngayon sa Taiwan. So, kung magtutuloy-tuloy ito, maaaring mamayang gabi, araw ng Biyernes, lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility patungo naman ng mainland China. So, ano po ba ang dapat malaman kapag may tropical storm na paparating? Well, unang-una kaya meron tayong tinatawag na Philippine Area of Responsibility. Yun ay isang imaginary line na kapag dito sa Pilipinas, nasa may latitude 100, longitude 130 degrees, libong kilometro pa ang layo nun. Ang ibig sabihin nun, kapag ang isang bagyo ay pumasok at nasa loob na ng ating PAR, mayroon ng banta yung bagyo na yon. Kaya malakas na bagyo yun, kaya mahinang bagyo. Kaya habang nasa loob ang isang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, dapat lahat ng paghahanda ay dapat gawin ng ating mga mamamayan. Mula sa Batanes hanggang dito sa may Sulu. Dahil ang ating bansa, halos napakalaki, 90% ng ating bansa ay naapektuhan ng bagyo taon-taon. May posibilidad po ba na kahit wala na sa Philippine Area of Responsibility ang isang bagyo, ay maaapektuhan pa rin tayo? Yes, napakagandang tanong yan. Kasi katulad ngayon, itong si Butchoy, ito ay lalabas na mamayang hapon o mamayang gabi sa Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy nitong palalakasin yung habagat. Kaya itong nararanasan nating ulan sa Metro Manila, dito sa may Southern Luzon at Central Luzon, hindi ito direktang epekto ng bagyo, kung hindi indirect effect. Malayo yung bagyo sa atin, pero dahil sa lakas niya, hinihigop niya yung hanging habagat. Kaya kahit na lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility mamaya hanggang Sabado at Linggo, patuloy pa rin tayo makakaranas ng pagulan. At ito ay dahil sa pinalakas na habagat ng bagyo. Kaya kahit yung bagyo nasa labas na, kahit malayo na uli sa atin, meron pa rin epekto yung bagyo. At ito nga ay yung sa paglakas ng hanging habagat. So, sinabi nyo nga po, ito po yung sunod kong tanong. Sa inaasahan po na paglabas ng Bagyong Butchoy sa mamayang gabi po, Biyernes, ibig sabihin po ba nito, mga tani, hindi na muna makakaranas ng pag-uulan ang bansa? Yun na po, nasagot nyo na po na kahit malayo man, may epekto pa rin po. Ito na po yung huling tanong ko. Sa ganito po na pagkakataon, ano po ang pinakamabisang paghahanda? Well, alam mo, ang paghahanda kasi hindi dapat kung kailan lamang may bagyo. Kumisan, ang typhoon season kasi natin dito sa ating bansa, halos the whole year, meron tayong banta ng bagyo. Pero dapat yan, lalo na yung mga panahon na walang bagyo, February, March, April, and May, dapat nagiging handa lahat ng ating mga local officials. Hindi lang local officials, kundi maging tayo mga mamamayan. Maraming mga simpleng bagay na pwede tayong gawin upang maging handa sa pagdating ng bagyo. Ano-ano ba yung mga panganib na dala ng bagyo? Malakas na hangin, malakas na ulan,
at mga matitinding malakas na hangin at ulan. Ngayon, ano yung dinudulot ng matinding ulan? Baha, landslide, flash flood, tulad ng naranasan natin kay Ondoy. Yung daluyong, tulad ng nangyari sa Tacloban, sa Yolanda, malakas, napakalakas ang hangin, hindi nakaranas sila ng malakas na ulan at hangin, pero maliban doon, yung daluyong o yung storm surge. So dapat tayo, maging sayo sa mga bahay natin, nililinis natin yung mga daluyan ng tubig o yung mga kanal, nililinis natin yung ating mga bubong para yung mga gutter, hindi barado, tumutulong tayo sa ating pamayanan sa paglilinis ng mga kanal. Yung mga taga-probinsya, yung mga puno na tumatama sa kuryente, dapat yung pinuputol mo na bago magtagulan. Kasi ang nangyayari kuminsan, pag umuulan na, yung sanga ng kahoy tumatama sa kuryente, pwedeng magdulot ng brownout o pagkasira o pagano ng kuryente. So marami tayong bagay, pero pinakamahalaga, lalo din sa Metro Manila, yung tamang pagtatapon ng basura. Alam naman nating lahat na dito sa Metro Manila, konting ulan lamang, binabaha tayo dahil barado lahat ng mga kanal. So yun yung isang magagawa natin. Ngayon, yung ating mga local officials, si Mayor, si Governor, dapat din yan, nakahanda rin siya. Dahil dapat alam niya, kung yung mga tao ay magiging o maapektuhan ng pagbaha, nakahanda na yung mga evacuation centers. Nandiyan na rin yung mga relief good, communication system, nakahanda na para merong magandang komunikasyon sa mga tao. So dapat sa atin, lalo yung mga tao, pag sinabi ng mga local officials na dapat silang lumikas, dapat sumunod sila. Dahil ang nangyayari kuminsan, ayaw nilang sumunod at kung kailan nandyan na yung baha, tsaka sila hihingi ng tulong, nahihirapan yung mga rescuer na sila'y tulungan dahil pati sila, yung mga rescuer, magiging biktima. So, dapat talaga, habang walang bagyo, dapat maging I am ready yung ating mga kababayan. Yun lang po. Thank you po, Mang Tani. Ay, wala